Good morning, good afternoon, or magandang gabi sa lahat po ng mga OFW na nanonood sa mga oras na ito. Welcome back sa panibago nating episode. Ang isang kababayan natin ay nanakit ng kanyang nobya. Sinabunutan ang babae. No, pero binigyan di umano ng isa pang pagkakataon. Pero bago natin pag-usapan ng mga balitang ito, ay nais ko muna kayong bigyan ng kaunting impormasyon tungkol sa ating OWA membership. So since kahapon po nakapaggawa tayo ng video tungkol sa OWA, mobile app, meron po tayong mga nakikitang nagtatanong tungkol po sa OWA membership. Paano daw po kung sila ay for good na sa Pilipinas? Pwede daw po ba na renew ng membership kahit sila ay hindi na OFW? Meron tayong dalawang sagot dito. Yung isang sagot, hindi ko nire-recommend ang gawin nyo. Papaliwanag kung bakit. May dalawa tayong sagot as I mentioned, pwedeng oo, pwedeng hindi. Okay, dito muna tayo sa proseso. Ang proseso ho ng pagre-renew ng OWA membership, kinakailangan tayo ay may employment. May trabaho. Diba? Kung iisipin nyo po ng malalim, sino ba ang kinikater ng OWA? OFW. Sila yung mga nasa abroad, di ba? O yung mga nagbakasyon. Basta nasa employment pa rin sila. Could you imagine if hindi ka na OFW, pwede ka pa bang mag-renew ng OWA membership? Diba? So, hindi na. Kasi wala kang ang employment. Pero, meron kasing mga Filipino na active pa yung membership nila nang sila'y mag-for good. Yun, pwede pa silang makakuha or availment ng mga program ng OWA. Pero yung pagre-renew, ay hindi ho po pwede. Kasi as I said, kailangan meron kayong employment. Pero meron tayong isang sagot na taliwas sa sinabi kong hindi, which is ang oo. Pwedeng ma-renew ang OWA membership kahit nag-for good ka na sa Pilipinas at ito ay hindi ninyo dapat ginagawa. Bakit? Paano ba nare-renew ng isang OFW ang kanyang OWA membership gayong matagal na siyang nag-for good sa Pilipinas? Paano? Di ang mobile app ng OWA, di ba sa OWA membership, OWA mobile app ay pwede mong i-renew ang inyong yung membership nyo doon without any requirements. Ang tawag doon, loophole. Diba? Mayroong loophole ang membership ng OWA. Saan? Sa mobile app. Doon. Doon pumapasok. So kahit wala kang kontrata, you can just pay the OWA membership. Pero wag niyong gagawin yon. Kasi from the time na, syempre, you are not employed na eh. Hindi ka na OFW. Anong ginagawa mo? That's a violation. Fraudulent yan eh. Panloloko. Diba? Tsaka bakit ho kayo mag-OWA membership? Gayong exit na malak kayo, diba? Nandiyan na kayo sa Pilipinas. Yung mga mapanloko dyan, gagawin nila yon. Sinasabi ko to, pros and cons. Okay? Sinasabi ko yan para maging transparent tayo. Pero hindi ninyo dapat ginagawa yun o gagawin yun. Maliwanag po ba sa mga nagtatanong tungkol sa OWA membership? Dumako tayo ngayon sa ating topic. Isang Pilipino ang lilitisin matapos tumangging nanuntok sa airport. Ito naman po ay iba dun sa nanapak o sa nanabunot ng nobya. So ito naman po nanuntok. Itinanggi ng isang Pilipino na nanakit siya ng malubha sa ng isa niyang kasamahan sa trabaho sa Terminal 1 ng Hong Kong Airport. Kaya itinakda ang kanyang paglilitis sa December 4 and 5. Nagpahayag ng kanyang pagtanggi si Christian de Guzman, 30-year-old, matapos basahan ang kaso sa kanya kanina sa West Kowloon Court. Itinakda ni Magistrate Jason Juan ang paglilitis sa December 4 and 5 at itinaas niya ng 2,000 Hong Kong dollars ang piyansa ni De Guzman mula sa 500 Hong Kong dollars. Ayon po sa sakdal, isinampa ng airport police naganap ang pananakit noong December 27 sa airside apron ng Level 4 sa Terminal 1 ng airport, kung saan ipinapasok ang mga bagaheng galing sa eroplanong bagong dating.
Sinuntok umano ni De Guzman ang kasamaang si Lo Yung na nagsanhi ng sugat sa tabi ng mata. Ayon sa taga-usig, maghaharap sila ng 5 testigo, kasama na ang pulis na umaresto kay De Guzman. Ang depensa naman ay maghaharap ng 3 testigo para kay De Guzman. Pinaalalahanan ni Magistrate si De Guzman na makipagkita siya ng mas maaga sa duty lawyer na libreng binibigay ng korte upang maayos na mahinda ang kanyang depensa. So sa Hong Kong bawal ang ganyan, yung sisiga-siga, no? Imagine mo 5 yung tetestigo laban sa iyo. At ewan kung anong mangyayari kay Kabayan. Kapag mapatunayan yan, makukulong po si Kabayan. Samantala, away magnobya, Pinoy na nabunot ng babae. Ay! Tinabunutan. Pero ito namang si Pokmaru, binigyan pa ng pagkakataon. Iniatras ang habla ng isang Pilipinong domestic helper na kinasuhan dahil sa pananakit sa kinakasama. Teka lang. Yung mga domestic helper, hindi lang babae, may lalaki. Tama po kayo. Sa isang kondisyon na hindi muling lalabag sa batas sa loob ng 1 taon, kundi ay pagbabayarin siya ng 1,000 Hong Kong dollars at magkakarecord pa. Sinang-ayunan ni OA, 46-year-old, hindi niya tunay na pangalan, no? Na order na inutos ni Eastern Magistrate noong Martes, October 10, pati ang pagbabayad ng 200 Hong Kong dollars bilang gastos sa pagdinig ng kanyang kaso na ibabawas sa kanyang piyansa. Pumayag din siyang masintensyahan kahit wala siyang kasamang abogado sa pagdinig, bagamat may tagapagsalin sa wikang Tagalog. Bago tinapos ang pagdinig sa kanyang kaso, sinabihan si OA, hindi tunay na pangalan, ng mahistrado na huwag na muling lalabag sa batas, lalo na yung paggamit ng dahas. Ayon sa binasang sakdal, dati nang magnobyo si OA at si nobyang AT. Bakit ganun yung mga pangalan ninyo? OA yung isa, ito naman AT. Bago pa man sila lumipad sa Hong Kong para magtrabaho, magkasama silang nanunuluyan sa isang kwarto sa Layton Road, Happy Valley nang maganap ang insidente. Dahil sa pag-aaway nila na matindi noong August 28 ay nawalan ng kontrol si OA, si lalaki yun ha. Ba't kayo natawa? Natawa kayo eh. Pangit nyo kabani, natatawa tuloy ako. Humantong iyon sa pagsabunot ni OA, konti na lang masabi ko, kokey, sa nobya, bago niya ito tinulak sa dingding. Paliwanag ng lalaki, nadala lang siya sa bugso ng damdamin. Patawarin mo ko, mahal. Nadala lang ako ng aking emosyon. Hindi ko na uulitin. No, may mga ganun, no? Hindi daw ito ang unang pagkakataon na nagkasakitan sila ni OA. Katunayan ay 3 beses na silang pinuntahan ng mga pulis noon at binalaan dahil sa kanilang bangayan. Hindi, asot pusa pala itong magnobya na to. Oo, kita mo, pumunta na yung pulis sa inyo 3 beses na. Bagamat nakahinga siya ng maluwag nang malaman na hindi siya makukulong, ay may panibagong problema pa rin kahaharapin si OA. Matapos kasi siyang maaresto dahil sa pananakit sa nobya ay natanggal sa trabaho. At kasalukuyan nag-aalala kung papayagan siya ng immigration na manatili sa Hong Kong para magtrabaho. Ayun lang. Yun yung consequence mo. Yung pananakit mo na walang katuloy ng trabaho. Alam niyo mga kapatid, pag hindi na kayo masaya, huwag na kayong mag-away. Maghiwalay na lang kayo. Diba? Okay ba yung aking bagong haircut? Mukha akong ano dito, mukha akong yung anong tawag doon, basang sisiw. Yan. Parang piloka yung buhok ko, pangit. Di po piloka yan. Idol ko lang talaga si Justin Bieber. Baby, 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 oh. Diba? Lupet. Ay, sige na nga. Maraming salamat sa inyong lahat.